Good day po. We are the group 4. I'm Miko Martin, and together with my group mate Carl Ivan Santos, we're going to present the revisions for our System C Peso Job Portal. So, mag-start po tayo sa mag-start po tayo sa revisions para sa registration part. So, first po is magre-registration tayo sa employer. So one of the revisions is yung pag-set up po ng mga needed na information sa pag-create ng job vacancy. So ito po yung branch. So with this po di na po need na employer na i-set pa po yung profile kasi although hindi po completed yung profile, pero meron na po siyang branch which is yung address na gagamitin niya para sa pag-create ng job vacancy. So, mag-start po tayo. Then, second po is yung pag-solve po ng problem regarding po sa email na yung existing na pero nare-register pa rin po. Tatry po natin dito. Sure. Three, four, five. 3, 4, 5. So, dito po is-set po natin yung address po ng branch. Yan po. So, yun nakalitaw po na hindi na po pwedeng gamitin yung email kasi existing na po siya sa job seeker site. So, hindi na po siya magagamit. So, gagamitin ko po is yung um, email na hindi pa po nagagamit. So, ayan po. Nakapag-create po tayo ng account. Then, ito po yung verification, email verification. Isa rin po siya sa revisions sa aming system. So, after registrating an account, i-require po niya yung account na yon dahil di po siya email verified na i-verify yung email using the 6-digit code na masisend po sa email ng user. So, ito po siya. Then, di ko po muna siya lalagay. Then, itetest po natin na hindi po siya makakapag-login hanggat di po siya email verified. So, ilalagin ko po yung account. Then, yun, magre-redirect lang po siya sa email verification. So, ito po. Yun po. So, nagre-direct lang po siya dahil di pa po verified yung account or email verified yung account. Magre-redirect lang po siya sa email verification. So, yun. Yung 6-digit code po is masisend po siya sa email inbox which is yung Gmail. And ito po siya. So, 71929.
So, once na kinonfirm po siya and tama po yung code na nilagay po sa email verification is mabe-verify po yung email and ma-ensure na yung account na makikreate is legit and magagamit is yung legitimate account or yung legit po yung mga email na ginagamit. So, after email verification po and itatry po natin siyang ilagin. So, yan. So, yan po. Napunta na po tayo sa dashboard dahil email verified na po yung account. So, next revision po is ito po yung mga notifications or yung mga modals or notifications na ini-encourage po yung mga user na i-complete yung profile at saka mag-submit ng business permit. So, ito po yung modal na nagno-notify kung ilang percent na po yung profile and yon once na kinlik po siya is magre-redirect po siya sa profile ng employer para i-complete po yung profile niya. Then, second thing po is yung business permit. So, yung business permit po is lilitaw po to hanggat hindi po nakakapag-upload ng business permit yung user or yung employer. So, once na kinlik po siya, magre-redirect din po siya sa profile and i-complete po ng employer yung profile niya. So, ayun po, sa dashboard po siya lumilitaw. Then, yun. Try po natin maglagay ng business permit. So, po, yan. Bali yung business permit po is isa din po siya sa revisions. Then, ito po is parang yung business permit po is magagamit para ma-verify po ng CPESO or ng admin kung legit po yung mga employer. So, isa po siyang way para ma-verify yung mga employer. So, yan po. Mag-upload po tayo ng sample business permit. So, ito po. So, pwede pong i-crop yung mga image para mas ma-fit po natin yung mga business permit and para ma-maximize po yung image. Yan. So, may vertical po and may horizontal format. So, dito po, ito po yung sample image is medyo maliit lang po dahil yung file format po ng image is PNG lang and medyo maliit po yung image. So, isa-sample ko lang po siya and kinrap ko po para mas maging fit. And ayan po. Once na nakrap po, pwede na po siyang isubmit. So, yan po, nasubmit na po siya. And yan, mag-update po, maglo-load po siya. So, maliit lang po yan pero yung image po, nakadepende po kung maayos yung image para mas maging ano po siya. So, pwede po siyang i-view. Wait po, ayan, nag-view po siya. Ayan. Then, ayan po. So, once na nakapag-upload po ng business permit, yan, magagamit po yan ng admin para ma-verify po yung account. So, after po nun is pwede na pong, yan po, yan, yung complete profile na lang po yung lumilitaw, hindi na po lumitaw yung notification or yung notification po or yung notification nag-encourage na mag-upload po ng
business permit. So, ito na lang po yung lumitaw dahil di pa po complete yung profile. So, yan po. Close po natin. Then, next po is yung yan sa create po ng job posting. So, makikreate po tayo ng job posting. So, ayan po yung sineta po na main branch kanina, which is yun, dito po siya magagamit. Yun po. Yun, pwede pong magdagdag pa ng branch sa profile. So, ito po, set up branch. Then, ito po yung isa din po sa revisions na mas makakatulong po para mas maging improve po yung job matching po sa system. So, meron po tayong job matching focus. Parang dito po is fino-focus po niya, mas pina-prioritize po niya yung mga qualifications ng mga applicants na based po sa requirements ng job vacancy. So, for example po is yung technical skills and experience focus. So, dito po, if ito po yung finocus po sa job vacancy, parang mas mataas po yung weight ng technical skills and ng skills and yung experience, mas mataas po yung weight compared sa ibang um, requirements po sa job vacancy. So, meron din pong education and certification, language, vocational training and certification focus, balance qualification. So, yan po. Lima po silang 5 presets po sila na yun, parang nagpo-focus po sa mga certain requirements or qualifications. So, for example po dito is technical skills. Po. Next po is yan. So, pag-setup ng requirements. So, isa po sa mga inayos ko po is yung pagre-require ng at least one na requirements per job vacancy. So, hindi ka po makapag-create ng job vacancy unless di ka po naglagay ng at least one na job vacancy. So, yan po. Yun. Tatry po natin siya. Yan po. So, yan po. Yan po. Mag-i-indicate po na hindi po niya sasubmit. So, may warning po siya. Then, yan. Hindi po natin siyang lock. So, maglalagay po tayo ng isa. So, yan po. After ko pong maglagay ng isang requirements or isang requirements po sa job vacancy is yan po, pwede na po siyang i-submit. And pag-save na po tayo ng isang job vacancy.
So, next po is yung um, hired applicants. So, yun, mamaya pa po natin makikita once na nag-create po tayo ng process. And yung mga iba pang revision po is makikita po once na nakapag-try na po tayo ng process gamit yung job seeker. So, lilipat po tayo sa job seeker. So, next po is yung job seeker part, yung mga revision sa job seeker part. So, mag-start po tayo sa revisions under din po sa registration ng job seeker. So, yun po. Sa job seeker registration is meron na din po siyang email verification para mas na-ensure na yung mga email ay mga legit na email. So, yun nga po. Yun, magta-try po tayong mag-create ng isang account. So, mm, so yun, once na-create mo po yung job seeker account, is yun po, magre-redirect po siya sa email verification. So, yung 6-digit code is masasend din po sa email. And yun, check ko po yung email. So yun, yung email verification code po is 849365. Yan po, once na verified na yung email or verified na yung email and yung account, pwede na po natin siyang i-login. So, yun po sa job seeker dashboard. Yan po yung job seeker dashboard and magpa-pop po yung notifications and yung magdi-display din po yung card na nag-i-indicate sa profile completion. So, ito po yung part ng revision na parang mas ma-encourage po namin or somehow mafo-force po namin yung mga user na i-complete nila yung profile nila. So under po sa mga notifications na to, naka-indicate yung profile percentage and yung statement na nag-encourage na complete nila yung profile nila para makuha yung um, complete profile badge. So yung complete profile badge po is yun po yung magiging reward nila once na kinomplete po nila yung profile nila. So magkakaroon po siya ng star icon. Star icon po siya na parang mag-i-indicate po na yung account na to is completed. So, yun po. Once na kinlik po to, yung complete profile, pag kinlik po nito, magre-redirect po siya sa profile ng job seeker. So, yun po. Ito po yung kinlik po natin na account po. Then, yun po. Lagi po siyang lumilitaw para
like somehow ma-force po sila na i-complete talaga yung profile. Parang nire-remind po nila palagi na yung profile nila is hindi pa completed. So yun po. And meron din po sa upper part. Yun po. Parang yun. Ang mawawala po to kapag completed po yung profile nila. And yun, hindi na po lilitaw yung model kanina. So, ayun po. Bago po tayo mag-proceed dun sa profile part is, uh, di-discuss ko rin po yung revisions under sa verify employer. So, yan, job vacancy, verify employer. So, um, ito po yung uh, part na dinagdag ko para magkaroon po ng perks yung mga verified na employer. So, with this po, lilitaw lang po dito yung mga verified na job vacancy na galing sa verified na employers. So, ayan, as of now po, wala pa pong job vacancy na galing sa verified employers. Ayan, tas po yung sample po natin is, wala pa pong, wala pa nga pong, wala pa pong verified sa mga employers sa sample natin. So, yun po, wala pong display. Then, yun po, isa din po sa revisions is yung sa best match. So, yung ginawa ko po sa best match is, um, tinaas ko po yung required, required na matching rates para mag-display po yung mga job vacancy na nagbe-best match sa user. So, sa best match po is at least 50% po yung matching rate ng user sa job vacancy na yun para lumitaw po sa best match na filter. So, yan po. As of now po kasi, dahil di po complete yung profile, yun nga po, wala pa pong nagmamatch na job vacancy sa user na to. So, yun po yung mga revisions under sa job vacancy process po ng job seeker. So, itatest po natin mamaya to once na nag-verify po tayo ng employer and yun, yung sa complete profile po. So yun, next po na i-present is yung sa profile part. So sa profile part po is meron na po tayong valid ID for verification. So yung valid ID po, yung seeker po is parang need po nilang mag-upload ng valid ID. Ng valid ID para ma-verify po or magamit ng admin yun para ma-verify po ng user. So, yun. Test po natin. So, yun, meron po akong sample ng mga ID dito. So, just like employer po, dun sa business permit part nila is pwede pong i-crop yung ID. Ayan po. Para mas maging fit po yung image. Ito po yung ratio. Then, pwedeng crop. Then, once na na-crop po, pwede na po siyang i-save. So, yun po. Yan, na-save po. Yan. Once na na-save, lilitaw po siya dito. And same as sa employer na business permit, pwede din pong i-view yung valid ID ng job seeker. So, yan po. Nag-view po siya. Yan, nag-view po. And yan po yung um,
revisions under job seeker profile. So, meron pa pong isang revision under job seeker profile which is yung complete profile batch. So, hindi na po ako magko-complete dahil nag-set na po ako ng isang user na completed yung profile. So, ito-test po natin yung complete profile batch. So, yun po. So, ayan po yung user. Yan, nakalitaw din po yung badge for your Fernandino users. And yung verified badge dahil verify po ito. So, ito po. Yan po. Then, itetest po natin yung valid ID. Tutin po natin yung valid ID. Yan. So, ayan. Ayan po yung complete profile badge. So, ito po yung magiging reward ng mga user na completed yung profile. So, ayan po, completed yung profile. So, lilitaw po yan once na completed na yung profile ng user. So, itetest po natin kung mawawala siya once na nagtanggal po tayo ng data. Yun po. So, nawala po yung complete profile batch dahil hindi na po completed yung profile ng user. So, i-complete po natin ulit para kita po na working talaga yung complete profile batch. Po. So, yan. Ayun, bumalik po yung batch na nag-i-indicate na completed yung profile. Ito po. So, yan po. Yan. Then, next po is yung um, uh, job seeker, job vacancy report. So, yan. Isa din po sa revisions na dinagdag namin ay na inayos namin or dinagdag is yung pagre-report ng malicious na job vacancy. So, dito po, magkakaroon po tayo ng way para report po yung mga unwanted or malicious na job vacancy na napopost sa system. So, yan po yung mga reasons. Pwedeng scam or fraud. Then, pwede pong maglagay ng reason. Like, yan. Yan po, at least 15 or para mas ma-ensure po na yung mga report is parang mas legit po dahil may reason. So, yan. Yan, nakapag-report na po tayo. So, yun. Up to 3 times po pwedeng i-report ng user um, yung isang vacancy. So, ito-try po natin ulit.
Yun po. And three, and once na nakapag-train na po yung report, yan, lilitawin po yung prompt or yung warning na 3 times na po ni-report ni user yung job vacancy. So, yun po. So, next po na i-present ko and i-discuss ko is yung job vacancy matching po or yung mga weights sa mga requirements sa job vacancy. So, yun nga po. Diniscuss ko po kanina yung mga presets or yung mga job matching focus na nakaset ay na meron sa job vacancy. So, yun, for example po dito sa job matching na to is meron po siyang job matching focus na technical skill and experience focused. So, di, parang ito po, mas mataas po yung weight dito ng skills at saka ng experience po. So, dito naman po sa sample vacancy na to, mas mataas, meron po siyang job matching focus na education at saka certification focus. So, it means po dito na mas mataas po yung weight ng education and certification compared sa ibang requirements. Like, yun po. So, ito po yung mga weighting, yung mga weight sa mga presets na meron po sa job matching focus. So, for technical skills and experience, ayan po yung mga weights. Then, sa education, ayan naman po, mas mataas po yung education and license. Education and license, ayan po, mas mataas po compared sa ibang requirements. Then, sa language po, mas mataas yung language compared sa iba. Then, vocational and certification, ayan po, mas mataas po yung vocational and license. Then, ito po yung balance. So, yung balance naman po is, balance po siya based sa needs or sa requirements dito sa Pilipinas. Like, yun nga po, nagpo-focus po sa skills, sa experience, sa education, sa language, and sa license. So, fair po yung weight sa mga yun. So, yun po. So, ito po, ito-test po natin kung nag-work po yung job matching rate. So, yan po. Dito po is, yun nga po, education and certification focus siya. So, kung titignan po natin is may requirements po siya na college in Bachelor of Science in Information and Technology and may requirements din po siya na 3 skills: project management, software development, and IT support. So, dito po, based sa profile po is wala po siyang isang skill, di po nagmamatch yung isang skills niya, which is yung um, IT support po. Yun, yung IT support. May project management din, yun, project management po siya and software development. Yan.
software development and project management meron po siya. So, nakuha po niya yung 86.67 na matching rate dahil nakafocus po siya sa certification and education. So, it means po mas mataas po yung weight ng education compared sa skills. So, yan. Nakuha po yung 86.67. So, if pinalitan ko po yung job matching focus ng skills or mas ipaprioritize po ng employer or ng job vacancy yung skills na requirements. Titingnan po natin siya. Yan. So, if in-edit ko po ito po yung vacancy kanina na may 86 point something matching rate. So, if in-edit ko po to, yan, like, gagawin po nating technical skills and experience certification post. Bali dito po, it means na mas ipa-prioritize po niya yung skills compared sa education, compared sa other requirements. So, yan po, i-check po natin. Yan, updated na po. Then, check po natin. Hindi po siya na-update dahil sa caching po. And tetest po natin dito. Nagka-caching po kasi yung browser. So, test po. Check ulit. Hindi po siya na-edit. So, edit natin siya. Hindi po pala siya na-edit. So, recheck po natin. Edited na siya. For developer, ayan. Edited and updated na po yung. So, patest ko po dito. So, ayun po. Ito po yung updated. So, nangyari po dito is, yan, from 86 point something, naging 80 na lang po yung matching rate niya. So, nangyari po to kasi bumaba po yung weight ng education. So, yun, bawas po yun sa matching rate. Then, yun nga po, isa lang, may kulang po na isa dito or di po nagmamatch yung isang skill requirement sa job seeker. So, bawas din po yun. So, yun po yung cause ng pagbaba ng matching rate. So, I think it's working naman po. So, yun, test din po natin yung best match kanina. Yan, so best match. For example po dito, may 100,
57, 80, 30, 41, and 63. And yung wala pong ano, dahil di po siya match. Titingnan po natin, yan, above 50% po lahat ng mga best match ni job seeker. So, yan po yung adjustments na nilagay ko sa best match. Then, yun nga po. Sa verified employers, wala pa po dahil di pa po ako nag-verify. So, di-discuss ko naman po and i-present is yung mga changes under sa process ng job application hanggang sa job hiring. So, first, pag po natin gawin yun is i-apply po muna tayo. So, one of the changes po is yung notification or yung warning. Nalilitaw kapag kapag mag-a-apply ka sa job vacancy na galing sa employer na hindi verified or unverified employer. So, lilitaw po yan na mag-warn para ma-inform yung job seeker na yung employer is hindi verified. So, pwede po nilang ituloy or i-cancel yung application. So, for example, ako po is apply and yan. So, yan. Kahit apply pa po tayo ng 5. So, yan. Nakapag-apply na po tayo. Then, next is, check po natin sila sa employer site. So, dito po, check po natin. So, ayan si applicant. So, yung profile po natin. Ayan. So, ayan. So, one of the changes po na ginawa ko is yung pagdi-disable ng hire button. Kapag di po siya kapag wala pa pong interview na nangyari or interview appointment na nangyari. So, pwede po niyang mag-set ng interview or i-reject ng applicant. So, gagawin po natin is set tayo ng interview. So, set po natin is July 15. 8:40 a.m. online. Nakapag-set na po tayo ng interview appointment. Po natin siya dito. Interview appointment. Ayan po, see. So, sa messages naman is, yun nga po mag-notify siya. And one of the changes is yung enable or disable reply button. So, enable and disable reply toggle. So, pwede po nyo i-on or i-off yung reply. So, automatic po once na nagkaroon po ng conversation, automatic off po yung reply. Then, employer can decide if i-enable po ba niya ito. So,
i-check po natin siya sa job seeker part. So, yan po, yan po yung message ni employer or super. So, ayan, kung makikita po natin is yung di po siya pwedeng mag-reply kasi naka-off po yung reply. And yan, naka-indicate po na naka-off, in-off ni employer yung reply. So, yun, pwede po niyang i-on naman once na na-decide niya po na i-on. So, yan. Yan. On po yung reply. Then, sa message, ito, bali, yun, pwede na pong mag-reply. Yan. So, yan, lumitaw na po yung reply. Pwede niya pong ulit i-disable. So, yan po yung isa sa mga major, sa mga revisions sa aming system. So, yan po. So, next is yung accept and reject ng hiring. So, yung employer po is pwede niyang i-accept or i-reject yung hiring. So, is yan. So, interview. Yan. So, once na naka-interview na po is pwede niya na pong i-hire yung user. So, yan. Para ma-sure i-hire po natin siya. So, once na na-hire, hindi pa po siya automatically hired. Kasi, pwede pong i-accept or i-reject ng job seeker yung hiring offer na yun. So, dito po is, yan, hire jobs. Yan. So, dito po, pwede po niyang i-accept or i-reject. So, once na in-accept po niya, lilitaw din sa job, sa employer. Once na ni-reject niya po ito. So, dito po is i-accept po natin yung offer. So, yan. Once na in-accept po is mag-update po yung status. Magiging accepted hired po ito instead of hired lang. Magiging accepted hired. So, check po natin. So, employer. Hired applicants. And ayun po, accepted hired din po siya. Yun po yung changes sa job hiring process or sa process po ng pag-hire, pag-apply and yun, pag-hire po. So, yun po halos yung mga revisions under job seeker and under employer. So, tatakil naman po natin ngayon is yung sa admin part. So, sa admin part po, yan nakalagin. One, two, three. So, once na nag-login po tayo is, yan, sa dashboard po tayo. Bali, ito po yung di nag-display nung defense. Or di gumana ng defense. Ngayon na gumagana na po. So, yun. Sa dashboard po, i-discuss ko na rin po dahil di masyadong na-discuss nung defense. So, sa dashboard, nakalitaw po yung statistics or yung mga na-collect na data. Collected na statistics mula sa process ng system. So, dito po, yun, yung job, we can see job seeker, employer, job placement. So, ayun, nakalagay na rin po dito kung ilan yung
flag job vacancy, yung mga verified job seeker, verified employer, and accepted and rejected job placements. So, yun po. So, yung mga revisions under job seeker, under managed job seeker. So, yun po. For example, ito. Yan, lilitaw din po dito um, yung, yung ID, yung valid ID na in-upload ni user. So, yun po. Bali, yan po yung gagamitin ni admin or ni CPESO sa pagbe-verify ng user. So, ayan po. Hindi po natin siyang yan verify. So, yan. May uploaded na ID and pwede po niyang i-verify. So, kapag wala po siyang valid ID naman, yan po. Magkakaroon po siya ng warning na nakalagay na hindi pa po nakapag-upload ng ID si user. So, pwede po niyang i-verify and pwede po niyang hindi. Parang may warning po siya na indicate na si user is walang uploaded na ID. So, yan po. Once na yun, pwede po siyang mag-proceed and pwede rin po niyang i-verify. So, yun, meron din po siya sa manage employer. So, same as sa manage employer. Yan, for example, si McDonald's, wala pong wala po siyang business permit na lilitaw din po yung warning sa screen. So, yan, naka-indicate po na yung employer is walang uploaded na business permit. Then, yun, same as din po. Pwede po niyang i-proceed or pwede po niyang i-cancel yung process. So, ayan po. Yun, dito naman po. So, if yung employer is may business permit, so di po lilitaw yung ano, and yan, mag-display din po yung business permit para um, ayun, magamit po ni CPS or ni admin sa pagve-verify ng employer. So, pwede po niyong i-view. So, medyo maliit po yung ID dito and but pwede po niyong i-view. So, ano na-view po is pwede pong verify ni admin yung employer. So, isa po yun sa change. Then, sa manage job vacancy, meron na po tayong job vacancy reports. Isa din po sa mga revisions. So, yun po, nakalitaw po lahat ng mga list ng mga reported, reported, yun, report data or yung mga reported na job vacancy. So, pwede po ditong i-view yung reported job vacancy para ma-confirm po na somehow ma-confirm po na yung mga reports is totoo. So, once na nakapag-decide yung CPESO or yung admin, pwede po niyong i-flag to as pwede po niya itong i-flag. So, sa flag po is parang mababan yung job vacancy and di na po siya somehow mare-remove po siya sa job seeker. So, hindi na po siya lilitaw sa job seeker. Pero sa employer is lilitaw pa rin po. So, test po natin ito. Like, so, dito po. So,
So, i-flag po natin yung job vacancy. So, once na na-flag, lilitaw po yung status. Mag-update yung status ng mga report. Lilitaw na na-flag na po yung job vacancy na yun. So, i-check po natin sa job seeker and sa kung lilitaw pa po ba siya. So, yan. So, as you can see po, yung job vacancy is nawala na po because dahil po na-flag na po siya. So, yun, check po natin sa employer or sa mismo employer. Diyan pa po yung um, logout po natin. So, ayan po, updated din po yung status. So, dito po, once na na-flag po yung job vacancy, pwede po yung i-edit, i-delete, pero disabled po. So, hindi po siya makakapag close ng vacancy, hindi po niya ma-view, hindi po niya ma-extend. So, parang di na po siya accessible or di na po siya manageable or yun, parang disabled na po siya. Then, next po is yung job placement. So, under job placements, naglagay na din po ako ng status. So, sa mga job placements po, nagagawa po yan every time na o-offer po si employer. Then, mag-update yung status once na ni-reject or in-accept ni applicant yung offer. So, yun po yung changes doon. And, yun, nakakount din po to sa mga statistics na nasa dashboard ni admin. So, next naman po is yung sa job vacancy list. Yun, so sa job vacancy list po, same as doon. Parang, yun, nakalitaw din po yung uh, flag indication na or flag status or yung button sa job vacancy list. So, pwede po nilang yung i-flag or i-verify yung job vacancy. So, siguro po yung pinaka-last na changes na i-discuss ko is yung sa best match is yung mga job vacancy po nalilitaw yung filter for employer verified. So, yun, magbe-verify po tayo. So, i-verify ko po yung isang employer na may vacancy na naka-display ngayon. So, sa testing. So, once na ni-reload, ito po. Yan. So, dahil si super or si employer super is verified na po.
Yan, yung mga job vacancy po niya is lilitaw dito. So, parang magiging perks na po siya ng mga employer once na verified po sila. So, yun. Yun lang po. That's our revisions for our system, si Peso Job Portal. Once again po, I'm Miko Martin, and together with my groupmate Carl Ivan Santos, we are Group 4. Thanks po for watching.